Alas 4 na ng madaling araw pero mulat na mulat pa rin ang mga mata niya, dahil sa kaiisip sa mga nangyari kanina. Iniisip niya kasi ang lalaking pinuntirya ni Chichay sa leeg. Sigurado siyang hindi na mabubuhay pa ang lalaki, kahit pa sabihin na may nagmagandang loob na dalhin ito sa ospital. Isa pa sa mga iniisip niya, ay ang pagbabalat kayo ni Chichay. Siguradong may dahilan ito kaya nito ginagawa ang mga bagay na tanging baliw lang ang makakaisip. Biruin mo, maganda ang itsura mo tapos gagawin mong pangit ang sarili mo dahil lang sasawa ka ng maging maganda. Napailing-iling siya, ganoon lang kababaw. Imposible, napapitlag siya ng may kamay na dumampi sa balikat niya. Paglingon niya ay nakita niya si Mang Berto na may dala-dalang gatas. Mang Berto, ako nga, paano po kayo nakapasok dito sa kwarto ko? Abay bukas ang pinto ng kwarto mo kaya pumasok na ako. Ba't ang aga niyo pong magising? Kagaya mo, hindi rin ako makatulog. Sa madaling salita, hindi pa ako natutulog. Bakit po? Nag-aalala kasi ako sa iyo, sabi nito. Bukas, ikukuha kita ng dahon ng bayabas at iyon ang gagamitin natin panlinis dyan sa sugat mo. Huwag niyo po akong alalahanin Mang Berto. Wala po ta. Malayo po ito sa bituka kaya wala po kayong dapat na ipag-alala paniniguro niya sa matanda dahil kitang-kita niya ang pag-aalala nito. Si Chichay, gising din hanggang ngayon, pabulong nitong sabi. Kahit dalawa lang naman silang nandito ay bamulong pa ito. Magdamag din yatang nag-iisip. Nasaan po siya ngayon? Nandoon sa veranda. Mula dito sa terrace ay masisilip niya ang veranda, kaya naman tumayo siya saglit para silipin ito. Wala sa oras na napahawak siya kay Mang Berto, dahil pagsilip niya, ay mata agad nito ang sumalubong sa kanya. Nakasandal kasi ito sa semento habang nakatingala sa gawin nila. Diyos ko, nakakatakot naman yang tingin ni Chichay. Mas nakakatakot pa siya kaysa sa maligno, pahayag ni Mang Berto. Halika na, huwag mo na siyang silipin para di ka matakot. Imbes na tumambay pa siya sa terrace, ay pumasok na siya sa kwarto niya. Noong mga nakaraang araw nakakainis siya, pero ngayon, nakakatakot naman siya, sabi ni Mang Berto na mukhang dito na rin yata matutulog sa kwarto niya. Pwede bang dito na lang muna ako matulog sa couch mo iho? Pakiramdam ko kasi, babangungutin ako sa kwarto ko eh. Mabilis nitong inubos ang dala-dala nitong gatas bago ito nagtungo sa couch niya. Wag po dyan. Dito na lang po kayo sa kama ko dahil malaki naman ta, sabi niya pero umiling ito. Dito na lang ako. Sige na, matulog ka na rin dyan iho. Ang laki na ng eyebag mo sa kapupuyat mo. Nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya, ay wala sa oras na napatakbo si Mang Berto sa kama niya kung saan siya nakaupo. Sa tuwing nakakarinig ako ng kumakatok sa pinto, ay para akong maiihi sa takot. Pareho lang sila ng nararamdaman ni Mang Berto pero hindi niya ipinahalata sa matanda na medyo kabado siya sa mga oras na ta. Simula kanina ay hindi pa nagiging normal ang tibok ng puso niya. Kung dati ay madalas niyang pag-alitan si Chichay, mukhang malabo na niyang magawa iyon ngayon. Mahigit pa kasi sa multo ang tingin niya rito ngayon. Mas lalo silang kinabahan nang mapansin nila na parang sinisira na ng taong kumakatok ang seradora ng pinto. Nang lumitaw si Chichay mula sa terrace, ay napapitlag na siya habang si Mang Berto naman ay bahagya ng napasigaw. Hiha, paano ka? Halos hindi makapagsalita ng diretso si Mang Berto, pero sinenyasan ito ni Chichay na wag itong maingay. Inutusan din sila nito na magtago sa likod ng couch, na agad naman nilang sinunod. Diyos ko, ano ba tong nangyayari? Takot na usual ni Mang Berto at napapadasal na rin, samantalang siya ay bahagya siyang sumilip kay Chichay. Ngayon niya lang napansin na may hawak pala itong baril, kaya sinabihan niya si Mang Berto na yumuko lang, dahil kapag nakita nito si Chichay na may hawak na baril, ay baka atakihin ito ng hika at kalaunan ay baka mamatay pa ito. Nakita niya na mabilis na binuksan ni Chichay ang pinto at agad na pinaputukan ng sunod-sunod ang taong kumakatok. Halos sumayaw-sayaw ang lalaki bago ito bumagsak sa sahig. Bigla niyang naalala ang yaya niya, kaya wala sa oras na napa-sign of cross siya, kahit hindi naman siya paladasal na tao. Wag naman sanang magising ang yaya niya at makita ang mga nangyayari. Nang mabaril ni Chichay ang unang lalaki, ay ginawa nitong shield yun, dahil ito ang ipinangsasangga nito sa pangalawang lalaki na bigla na lang lumitaw mula sa kung saan.
Hindi na nito nagawa pang sugurin si Chichay dahil hahakbang pa lang ito palapit sa babae, ay binato na ito ni Chichay ng patalim at tumama iyon sa noo na naging dahilan agad ng pagbagsak nito. Sino ba ang mga ito? Bakit parang lapitin yata sila ng disgrasya ngayon? Ano ba talaga ang trabaho ng Chichay na to? Hindi halata na nagkakagulo na sa kwarto niya, dahil kaluskos at daing lang ang maririnig dito ngayon. Tuldok. Nang pumasok naman ang pangatlong lalaki, ay pinuntirya agad ni Chichay ang dibdib nito gamit ang hawak nitong armas. Kitang-kita niya agad ang pagtilamsik ng dugo ng lalaki mula sa dibdib nito dahilan para bahagya siyang mapaduwal. Iho, bakit? Wala po, Mang Berto, bulong niya rito. Kahit naduduwal siya ay pinapanood pa rin niya ang mga nangyayari. Ang lalaking walang buhay na hawak-hawak ni Chichay ay basta na lamang nitong inihagis. Bago nito hinarap ang lalaking pinatamaan nito sa dibdib na kung saan ay umuubo ito ng dugo. Walang kwenta, narinig niyang sabi ni Chichay at pagkatapos ay sunod-sunod pa nitong pinatamaan ang dibdib ng lalaki hanggang sa unti-unting pumikit ang mga mata nito. Napamura siya kaya napalingon si Chichay sa gawin niya kaya naman nagtago siya ng mabilis. He needs to talk to her later. Hindi pwedeng manatili pa si Chichay rito sa bahay niya, dahil sigurado siya na mapapahamak ang dalawang matanda na kasama niya. Iho, ano na, maghapon ba tayong mag-aayuno rito? Tanong ni Mang Berto. Hanggang ngayon kasi ay nakatago pa rin sila sa likod ng couch. Kahit siya, hindi niya alam ang gagawin niya. Sumagi na nga sa isip niya na tumalon sa terrace at magtatakbo palayo, kaya lang hindi naman niya pwedeng iwanan ang yaya niya pati na itong matanda na katabi niya. Ano na bang nangyari? Nang akmang itong sisilip ay pinigilan niya ito, dahil ayaw niya itong matulad sa nararamdaman niya ngayon. Huwag na po muna kayong sumilip, Mang Berto. Mamaya na lang po. Bakit naman? Basta po, napansin siguro nito ang pangangatal niya kaya napatitig ito sa kanya. Ayos ka lang ba? Ano na ba kasi ang nangyari? Hindi niya na napigilan ang matanda, dahil mabilis itong tumayo para sumilip kaya halos iwanan siya ng kaluluwa niya dahil sa sobrang nerbiyos. Mang Berto, wag po. Oh, wala na pala si Chichay eh. Ba't pa tayo nagtatago? Sa sinabing iyon ni Mang Berto ay agad na siyang tumayo. Iginala niya ang kanyang tingin sa paligid ng kwarto niya. Nagtaka siya nang makita niya na para bang walang nangyaring kakaiba kani-kanina lang, gayong kitang-kita niya na may mga dugong tumalsik mula sa mga lalaking iyon. Ang pinto niya ay nakasara na rin ng maayos. Nasaan si Chichay at nasaan na rin ang mga lalaki? Dahil sa kuryosidad, ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto niya para sumilip sa ibaba. Iho, saan ka pupunta? Iinom lang po ng tubig, Mang Berto, pagdadahilan niya. Ganoon ba? Abay, sasama rin ako dahil parang gusto kong uminom ng kape. Po, nanlalaki ang mga mata niya. Katatapos nyo lang na uminom ng gatas, di ba? Mamaya na po kayo uminom ng kape, Mang Berto. Tatawagan ko na lang po kayo kapag paakyat na ako. Ako na po muna ang mauuna. Bakit di na lang tayo magsabay? Tanong nito at tuloy-tuloy na sa paghakbang pababa ng hagdan. Natatae na rin kasi ako kaya gusto ko nang bumaba. May banyo naman po sa kwarto ko. Ayaw ko roon, sabi nito at tuloy-tuloy na nga na naglakad. Mayroon ka nga ring mini ref tapos bababa ka pa. Mas masarap kasi dito sa baba kaysa dyan. Teka, hintayin niyo po ako, Mang Berto. Saad niya at patakbo na siyang bumaba ng hagdan, para habulin ang walang muwang na matanda. Kung nakita lang nito ang mga nangyari kanina ay tiyak na sa kwarto na niya ito titira habang buhay. Pagdating nila sa ibaba ay dahan-dahan ang naging hakbang niya, dahil pinag-aralan niya ang mga nasa paligid niya. Halingalinga siya sa paligid maging sa taas ng bubong niya, dahil baka may biglang tumalon mula roon at kung ano pa ang gawin sa kanila ni Mang Berto. Ano bang nangyayari sa iyo? Tanong ni Mang Berto kaya napatuwid siya nang tayo sabay tikhim. Para kang naghahanap ng gintong na nakawin. Kanina ko pa napapansin na parang balisa ka. Ano ba iniisip mo? Wala, tumingin ito sa itaas ng bubong. Anong tinatitigan mo sa itaas? Umiling-iling siya. Huwag niyo na lang po akong pansinin, Mang Berto. Marami lang po talaga akong iniisip ngayon. Magdasal ka lang, payo nito. Lahat ng nararamdaman mo ngayon, mawawala yan basta magdasal ka palagi. Maniwala ka, walang imposible sa kanya, iho. Opo, iwasan mo na ring magpuyat. Opo, o siya, uminom ka na ng tubig at ako'y magtitimpla naman ng kape para mabuhay ang dugo ko. Sige lang, Mang Berto,
Ipinagtimpla na rin siya ni Mang Berto ng kape para daw hindi lumulutang ang utak niya. Huwag daw puro tubig ang tirahin niya para daw hindi nalulunod ang utak niya. Alas 4:30 silang bumaba, pero alas 8 na ay nandito pa rin sila nito sa kusina at nag-uusap ng kung ano-ano. Kung saan-saan napupunta ang usapan nila para lang nakalimutan niya ang mga nangyari kani-kanina lang. Nang maubos niya ang kape na tinimpla ni Mang Berto, ay nagtimpla pa siya ng nagtimpla. Itong kapeng iniinom niya ngayon ay pangwalo na, kaya naman itong si Mang Berto, ay harap-harapan na siyang ipinagdadasal dahil baka raw sinaniban na siya ng duwende. Iho, baka 1 linggo kang hindi makatulog niyan dahil sa ginagawa mo. Diyos, kung bata ka, ano ba ang pinagdadaanan mo? Kung ano man yan, laban lang. Laban lang ng laban, iho. May iniisip lang po ako kaya ako nagkakaganito ngayon, sabi niya habang lugmok ang hitsura niya. Tungkol ba sa trabaho? Hindi po. E tungkol saan? Sa babae ba? Parang ganoon na nga, sabi niya, dahilan para magtimpla din ito para sa sarili nito, at pagkatapos ay umupo ito sa harap niya. Mang Berto, baka naman mapasama kayo niyan. Pang ilang kape niyo na po ba iyan? Nang nagtimpla kasi siya kanina ay nagtimpla din ito at nasundan pa ng nasundan. Eh wala kang karamay eh. Alam mo namang ikaw lang ang karamay ko sa bahay na ta. Huwag niyo na po akong damayan dahil kayang-kaya ko naman po ang problema ko. Ganoon din naman ako eh. Naku, magtatay-tay kayo niyan mamaya. Ayos lang. Anong ayos doon? Medyo malayo po ang hospital dito kapag nag-LBM kayo, kaya ingatan niyo pong mabuti ang sarili niyo. Oo naman. Nang niboring siya sa kusina ay lumipat naman siya sa sala. Hindi humihiwalay sa kanya si Mang Berto dahil kung nasaan siya ay nandoon din ito. Pagdating nila sa sala ay binuksan nito ang telebisyon at inilagay iyon sa balita. News update. Isang lalaki ang natagpuan na wala ng buhay sa parking area ng nightlife bar. Nang ipakita sa screen ang nasabing lugar ay bigla na lang siyang napatayo, ganoon din si Mang Berto. Ito kasi ang lugar kung saan sila nanggaling kaninang madaling araw. Ayon sa mga kamag-anak ng biktima ay isa raw itong mabuting ninong, tiyuhin, kumpare, ama at asawa. Subalit nang mag-imbestiga kami, ay napag-alaman namin na isa pala ito sa mga taong nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa loob at labas ng nasabing bar. Nakapagtataka lang na wala silang record sa CCTV, gayong kabilaan ng CCTV na nakakabit dito. Wala ring saksi kaya hindi matukoy-tukoy kung ano ba o sino ang gumawa nito sa lalaki, na hanggang ngayon ay nakahandusay pa rin sa sahig. Ang nasabing bar ay pansamantala munang ipinasara hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon. Gayunpaman, nakikiramay kami sa naulilan ng biktima. Ako po si Berting na nag-iiwan ng kasabihan, huwag niyong subukan dahil tiyak na masisira ang buhay niyo kagaya na lamang ng nangyari sa biktima. Nang matapos ang balita ay para siyang matatae dahil sa nerbiyos, kahit pa nga wala namang nakakita sa kanila. Iho, di ba yan yung isa sa mga hamarang sa atin? Anong nangyari sa kanya? Alas 8 na, hindi ba siya kukunin ng pulinarya? Iba na yung kulay niya oh. Ano kayang plano nila? Baka naman pag-aaralan pa ng mga scientist yan kaya hindi pa kinukuha. Oo nga eh, akalain nyo na interview na nila yung mga kamag-anak at kaibigan tapos yung bangkay, nasa parking lot pa rin. Inuna pa yung chismis kaysa sa trabaho, sabi ni Mang Berto bago ito sumimsam ng kape. Sabay pa sila nitong umupo ulit. Walang hiya, mabait na asawa at ama tapos tulak pala ng ipinagbabawal na gamot. Alam mo, duda rin ako sa reporter eh. Hindi kaya siya ang pinuno nila? Bakit naman? Kailan ba nila natagpuan yan? Abay tanghali na tapos nakahandusay pa rin dyan. Mariosep, abala sa daan. Kulang na lang itutok nila yung camera sa bangkay. Kaya nga eh, pero, napaisip ako bigla. Sabi nito at pansamantalang ibinaba ang iniinom na kape sa center table. Sino kaya ang gumawa niyan sa kanya? Hindi ko nga rin po alam eh. Sa kasulok-sulukan ng utak ni Mang Berto, ay halatang naghuhukay ito ng mga posibleng nangyari sa lalaki. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba o sinadya siyang patayin, sabi nito pagkuwan. Imposible naman na isa sa inyo ni Chichay ang pumatay dyan. Naibugan niya ang iniinom niyang kape dahil sa naging pahayag ni Mang Berto. Siguro kung hindi kami iniuwi agad ni Franco, malamang nakita namin ni Pasita kung sino ang pumatay dyan. Pilit siyang ngumiti dahil sa sinabi nito.
Kayo, wala ba kayong napansin na kakaiba kanina? Nakipag-usap po ako ng maayos kaya hindi po natuloy ang pagtangka nilang pagsugod sa amin, pagsisinungaling niya. Humingi po ako ng pasensya sa kanila para lang maging maayos ang lahat na nangyari naman. Paano ka nagkasugat kung nagkaayos naman pala kayo? Bakit ba parang investigador ngayon si Mang Berto? Akalain niya, naisip pa ni Mang Berto ang bagay na yun. Bago pa po tayo lumabas sa bar, may sugat na po ako, pagsisinungaling niya ulit. Sa ngayon, wala siyang magagawa kung hindi magsinungaling, dahil hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang lahat sa matandang kaharap niya nang hindi ito makakaramdam ng takot at pangamba. Noong time kasi na nasa bar pa tayo, ay may nakaalitan akong lalaki sa banyo, kaya nagpang-abot kami kaya ayon, umabot kami sa sakitan. Nako, dapat pala dinala natin yung samurai ni Pasita eh. Kapag dala-dala natin yun, tiyak na walang maglalakas ng loob na awayin tayo at pagtripan. Kaya nga po eh, gusto mo pa ba ng kape ulit? Tanong nito kalaunan. Bakit po? Ipagtitimpla kasi kita kung gusto mo pa. Ubus na kasi tong kape ko kaya kung magpapatimpla ka, isasabay ko na. Umiling siya ng sunod-sunod. Tama na po to Mang Berto. Salamat na lang po. O siya, sige, magtitimpla ulit ako ng kape pero sasamahan ko na ng tinapay. Gusto mo ba ng tinapay? Ayaw ko po. Tumanggaw naman ito at pagkatapos ay binagtas na nito ang kusina. Kahit tapos na ang balita ay nakatingin pa rin siya sa screen ng telebisyon niya. Tama talaga ang hula niya na mamamatay ang lalaki kalaunan, dahil nga 2 beses na pinatamaan ni Chichay ang leeg nito gamit ang patalim. Speaking of Chichay, saan kaya nagpunta ang babaeng yun? Inilibing kaya nito ang 3 bangkay sa sementeryo o inihagis lang nito sa kung saan? Sa sobrang pag-iisip, ay hindi niya namalaya na nakaupo na pala ang babaeng hinahanap niya sa tabi niya, dahilan para mapausod siya ng upo. Ang kape niya na nakalapag sa center table ay kinuha nito, at pagkatapos ay ininom nito iyon ng sunod-sunod. Animoy isa itong vampira na uhaw sa dugo, dahil isang lagok lang ay naubos agad nito ang laman. Nagugutom ako, sabi nito kalaunan. Dami ko kasing ginawa eh. Chichay, sino ang mga yon? Tanong niya rito, kilala mo ba sila? Mga taong magnanakaw ang mga yun, sabi nito sabay hikab. Magnanakaw, tumanggaw tango ito, saan mo sila dinala? Sa gubat, inilibing ko sila roon para hindi na pamarisan. 4 na ang napapatay mo sabi niya. Hindi ka ba nakokonsensya? Nakita niyang umangat ang gilid ng labi nito. Parang aliw na aliw pa ito. Di niya alam kung bakit parang sanay na sanay itong pumatay. Aabot na nga yata sa 1,000 ang napapatay ko o mahigit pa, proud nitong sabi dahilan para malunok niya ang sariling laway. Di ko na kasi talaga mabilang eh. Ano, huwag kang mag-alala dahil puro masasamang tao lang naman ang tinutuluyan ko. Lumapit ito ng husto sa kanya at inayos ang damit niya kunwari. Nangangalumata ka hindi ka ba natulog magdamag? Mukha bang makakatulog ako dahil sa ginawa mo? Mamamatay talaga ako dahil sa iyo. Kung dati sa stress, ngayon naman sa nervyos. Huwag mong masyadong isipin yun. Ang isipin mo, maikli lang ang buhay kaya dapat e-enjoy mo lang. Ano ka, Sinobita? Enjoyin lang ang buhay. Sa tingin mo baka enjoy ang mga nangyayari? Paanong hindi ako mag-isip ha? Alam mo bang ibinalita na sa TV ang ginawa mo kanina? Ginawa? Wala naman akong ginawa kanina Anong wala? Di ba pinatamaan mo yung lalaking pumuntirya sa akin? Kumunot bigla ang noo nito. Animoy nagkaroon nito ng amnesia. Yung bangkay ng lalaki, nandoon pa rin sa parking lot hanggang ngayon. Doon na yata mananatili yun hanggang sa mabulok. Imposibleng mangyari yun, dahil ang lalaking pinatamaan ko ay nasa ospital bigla silang natahimik dahil sa pagdating ni Mang Berto. Oh hiha, nandyan ka pala, nag-aalmusal ka na. Tipid na umiling ang babaeng katabi niya at bahagyaring lumayo. Hindi pa nga po Tamang-tama, sa iyo na ito hiha. Paano po kayo? Kanina pa kami umiinom ng kape nitong si Rafael. Nakailang balik na nga ako sa banyo Nasobrahan na yata ako. Tinitigan ni Chichay ang kape na ibinigay dito ni Mang Berto. Malinis yan hiha, walang dumi yan. Sige na inumin mo na habang mainit pa. Sige po, salamat po dito Mang Berto. Walang anuman hiha, kung alam lang siguro ni Mang Berto ang tunay na katauhan ni Chichay,
ay baka mahimatay ito laging makita pa lang ang anino nito.